Alam mo ba, sunod-sunod nga itong mga trahedya na sinapit ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Yung nauna dyan, yung sa Taiwan, sumunod sa Japan. May mga parehong mayroong tayong mga OFW. Yes. Tapos yung sunog sa Dubai. Nako, may Pinoy na nasawit, may nasaktan. Tapos sinundan pa ng sa Hong Kong naman. No. Nasunog din, may mga nasaktan din doon. Dami natin mga kababayan dyan. Kausapin natin itong Overseas Workers Welfare Welfare. Administration. Siyempre, Para sa kapakanan. pagpatungkol sa kapakanan ng OFW, Yes. OWA, Hindi. hindi DMW. Hindi. OWA. Welfare. Workers. Administrator Arnel Ignacio, good morning, sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide at sa Radyo Pilipinas. Good morning, Admin Arnel. Yeah. Magandang umaga. Good morning, Kong. Good morning, Aljo. Yeah. Ito rin, sunod-sunod nga yan. Kaya tayo double time tayo. Okay. Sir, ang tanong natin, ano ho muna na parating nyo na tulong sa mga nasaktan nating kababayan sa Taiwan or sa Japan kung meron man doon sa magkasunod na earthquake? Sa Taiwan po, Kong, sa Radyo, nakabantay na tayo dyan. Ang ating pinadala ko na yung Deputy Administrator natin. Nakapagbigay tayo ng tulong sa kanila through NECO, kay Chair Bello. Nabigyan natin sila ng ayuda at nakabantay tayong lahat dyan sa Taiwan. Sumunod naman, kakasunod-sunod nga yung ating mga mga trahedya. Opo. Pero lahat po ito napuntahan natin. Sa yung nangyari po sa Dubai, sir, ano hong may tutulong or ano na naitulong ho ninyo yung sa kababayan ho natin doon sa sunog sa Dubai, Sir Arnel? Oo, ito nga, mabuti naman itong sa Sharjah po ito. Sa UAE. Kahapon, kausap ko na mismo yung mister nung nasawi na si Charibel, si Romel Ayonan. So, nakalabas siya ng ospital at inaayosan natin na kanyang pag-uwi. Ayun naman, sa hotel. Nakabantay rin tayo dyan at binibigyan natin ng kanilang mga pangangailangan. So, itong si Romel, nakalabas na ng ospital, naayos na natin kanya pag-uwi. Tayo ba nagbayad niya ng kanya pa-ospital o yung kanyang employer, admin? Oo, wala ho silang babayaran dyan. Wala. Dato yan, sagot na ng Salamat sagot na ng employer. At ang OWA, nakaalalay lagi ho dyan. Nabigyan ho ba nagbibigay ba kayo ng mga financial assistance, sir? Dahil siyempre, ilang araw mawawalan trabaho ito, nagbibigay kahit paano ng mga allowance. Yes. Yes. Napakaganda pala. Nabibigyan kami ng magandang through the inyong intervention. Marami yung salamat. Kaya ito naman natatranslate namin kaagad na mabigyan ng tulong yung ating mga kababayan. Kaya ito, ang dami nyo binagay. Pero lahat ito, walang nakalusot dito sa OWA. Lahat ito ay nabigyan natin na assistance. Panghuli na lang, sir, yung mga sa Hong Kong naman, mayroong 2 Pinoy nasaktan sa sunog dyan. I'm sure nabigyan na rin ng ayuda ito. Yes, ito yung sa Lucky House. Sa Lucky House ito. Buti naman sa mga sakuna na narinig natin na nasunog, puro suffocation lang. 2 Pilipino rito, pero pareho na silang permanent resident ng Hong Kong. Yung isang injured, si Roville Corpus Villeda, napuntahin, ito lalabas na rin. Nabigyan na rin natin to ng tulong. Kasi ito yung binasag niya yung salamin para hindi siya ma-suffocate. Galing. So, yun lang isa pang Pilipino, Pilipia naman na ganun din, dahil nasa usok, pero lahat sila ay okay na. Salamat sa Panginoon. Sir, salamat sa mga agarang aksyon ninyo. At least kahit papano na papawi ang pangamba ng mga kamag-anak nila dito sa ating bayan with your, of course, quick response or reactions, Administrator Ignacio. Ay, opo, kasi yan na lang yan ang role natin talaga. Kailangan nakabantay tayo lagi. Kailangan mabilisan ng aksyon dahil mahirap yung
wala silang masandalan eh. So tayo kagad nakabantay. O, yan ang sabi ko sa iyo. Oh. OWA, pag Oh. welfare. Welfare, kapakanan. Oo, kapakanan. Oo. Pag Ayan. employment, paghanap ng trabaho, DMW. DMW. Para malinaw lang Ay, tayo. opo. Anyway, Sir Arnel, panghuli na lang, baka may mensahe tayo sa mga kababayan natin dyan na nangangamba-ngamba, nalulungkot, baka meron na kayong magandang mensahe para medyo ma-uplift naman ang Yes. kanilang spirits. Yeah. Sir Arnel. Meron ho kami magandang balita para doon sa mga namong problema ng mga umuwi na OFW na lagi daw silang na-hold up ng mga taxi. Naku, yan pa. Sinabi nyo yan. Oh. Pitex. Opo. Di ba lagi natin naririnig, sinikip sila 2,500 to 3,500. Nako. Alam niyo kung, Sir Aljo, di naman kami pulis, pero gumawa kami ng paraan dito. Tayo meron ng kapartner itong UB Bus Company, yung Ultimate Bus Experience. Ito, magagamit nila at from 2,500 na sinisingil sa 75 pesos lang. Ang, Saan sila ibababa nito? Itong Ultimate Yung bus. Bus Experience, saan sila ibababa nito? Ay, doon kasi kadalasan nun sila pumupunta lahat doon sa PITX. Pero may ini-expand natin yan hanggang Cavite. Umuubra tayo. And then we're working out na ito pa ay mapalawak hanggang sa Region 1, sa lahat ng regions. At kapartner din natin ang LTFRB para kung sakasakali na merong mareklamo na taxi na hold up na naman sa ating mga OFWs ay yari talaga sila. Dapat na lang. Goodbye ang kanilang Wala nang pakita. taxi yung puti, yung ordinary dyan sa airport ko. Talaga halos lahat dyan mapasaway. Anyway, kaya- Admin Arnel Ignacio, salamat po. Salamat po sa agarang aksyon. We really would like to thank you for speedy assistance sa mga kababayan natin. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang OWA, Sir Arnel Ignacio. Ingat po, sir. Mabuhay din po kayo. Maraming salamat sa tiwala. Thank you po.